the number of cases of dengue fever usually increases towards the end of the rainy season. This pattern of occurrence of dengue fever is best described as meron na nakalagay na rainy season, may keyword na. Ano-ano nga yung patterns of disease natin? Patterns of occurrence of disease. Meron tayong sporadic, endemic, pandemic, epidemic. Pag sporadic, nandito yung ating seasonal, on and off, intermittent. Pag endemic nga po, endemic, ano nga po kapag endemic? And then nawawala. Ang endemic po natin is certain area lang. Example natin. Locality. Yes, locality po. Example natin yung ating malaria, schistosomiasis, filariasis, yung mga ganong sakit. Pag naman sinabi ating epidemic, increase po, sudden increase or sudden increase. Pag epidemic, sudden increase. Kapag naman pandemic, Worldwide. Globally. Yes po. So, ang tanong dito, rainy season daw. Nandito na yung word na season. So, anong isasagot natin? Sporadic. So, tumama po sa sporadic. Tumama naman. So, next po, a nurse is educating a family on a safe home environment and follow-up visit for immunization for their infant. Which level of prevention is the nurse focusing on? Sabi dito, nandito ang educating. Nasaan nga po ang educating? Primary. Sinabi din dito ang immunization. Under din siya ng primary. So, ang sagot po natin dito is primary only. Tumama po dito. So, number 18. What is the legal basis of primary healthcare approach in the Philippines? Ang walang katapusang LOI 949. Tumama na dito sa LOI. Legal basis po ang tinatanong. Ibig sabihin, batas. So, ang sagot po natin, LOI 949. Next natin, which level of health facility is the usual point of entry of a client into a healthcare delivery system? Nabanggit ko po ito sa inyo kahapon, kung saan lagi magsisimula. Community level. Community level. Nasaan nga po community level? Primary, secondary, tertiary. Primary. Under siya ng primary. So, huwag pong kakalimutan, usual entry point. Ang entry point po lagi is primary. So, okay po, sa number 19. Okay po. Next natin, number 20. A midwife is educating a mother on car seat safety for her 5-year-old. Which level of prevention is the midwife focusing on? Educating ulit. Nasaan nga po itong educating? Primary. So, number 20 po natin is primary. Naulit itong tanong na ito, number 21. Example doon ng tertiary prevention. Ang sagot po natin kanina dito is rehab. Number 22, naulit din po ang early sign ng ating seraptalmia, ng ating total blindness. Ang early sign po natin is night blindness. Okay po? Mga naulit na tanong lang. Number 23, food fortification is one of the strategies to prevent micronutrient deficiency condition.
RA 8976 mandates fortification of certain food item. Which of the following is among these food items? Ano nga yung mga staple food na pinag-usapan natin nun? Mga staple food. Nandito ang ating Flour, cooking oil, sugar. Pwede ba nating isagot ang bread? Hindi po. Pwede po nating isagot ang bread kung wala ang sugar. Kasi ang bread po ay gawa sa flour. Kung walang sugar, pwede po nating isagot yung bread. Pero andito po yung sugar, kaya ang sasagot natin is sugar. So okay po ba? Kapag wala tong sugar, saka pa lang pwede nating isagot yung bread kasi gawa siya sa flour. Pero nandito yung sugar, kaya sugar ang isasagot po natin. So tumama po dito. Parang itong tanong na ito kasama din kanina sa 50 items. Opo, Ano po? kasama nga po yun. Kasama, ano? So next natin, you explain to a breastfeeding mother that breast milk is sufficient for all of the baby's nutrient needed up to, diba na pag-usapan natin ng exclusive breastfeeding? 6 months. Up to 6 months po para makuha ni baby lahat ng nutrients galing sa breast milk. Ang sagot po natin is 6 months. Nasa PH sheet po ito, ano? May isama po ba doon? Ang ating exclusive breastfeeding. Ang exclusive breastfeeding po natin is up to 6 months. Sa 6 months din po, sufficient na po yung nutrients na nakuha ni baby. Sagot po sa 24 is 6 months. Number 25. A nurse is asking the mother of a 4-year-old how much milk he drinks a day. The mother says usually 1 cup every few days and explains that he really doesn't like milk. The nurse provides education on the importance of calcium for his diet and give other food items that she could feed him so that he get enough dairy in the diet. Which of the following levels of prevention is the nurse providing? Sabi dito, yung nurse daw ay nag-provide ng education. Nasang level ng education? Nasa primary. So, ang sagot po natin para sa 25 is primary. Sumama na, no? So, hindi na kayo malilito sa primary, secondary, and tertiary. Nasa ulo na. Next po natin, dito naman, vaccines ang pinag-uusapan. What level of prevention? Siya po ay nasa Secondary. nasa primary po. Immunization po. Pagbibigay natin ng mga bakuna, nasa primary po tayo. Number 26 po, ang sagot po natin is primary. Nandun po ang ating pagbibigay ng vaccines. Next number 27. A 1-year-old is at office with chest congestion and fever. The healthcare provider prescribe an antibiotic to be given twice a day. Which of the following level of prevention is being offered for the infant? So sabi dito, yung 1-year-old daw ay merong chest congestion at may fever. Binigyan siya ng antibiotic twice a day. Anong level tayo? Nasa tertiary na ba tayo? Tertiary, ma'am. Kasi may antibiotic. Ang sabi lang po dito, meron daw siyang chest congestion at merong fever. Secondary lang, ma'am. Secondary lang po kasi early treatment pa lang po ang ginagawa. So, ang sagot po sa 27 is secondary. Early treatment pa lang po yun. Nagigets na ba ang levels of prevention? Okay na sa levels of prevention? So next natin, the
The De Los Reyes couple have 6-year-old child entering school for the first time. The De Los Reyes family has a kapag nga health threat, ano nga pag health threat? Wala pang sakit. Walang sakit. Pag health deficit, may sakit. Kapag stress point, Same ng foreseeable crisis. same ng foreseeable crisis. So, anong isasagot natin kasi nandito sila pareho? Yung foreseeable. Foreseeable crisis. Ang sagot po natin sa 28 is foreseeable crisis. Inaasahan na natin na mangyari. So, next number 29. A child is diagnosed. Naulit din ang tanong, diagnosed na siya. Ang sagot nga natin kapag may pag-diagnose na is tertiary. Secondary. Pag po diagnosed na, may sakit na, tertiary na po. Kapag diagnostic exams, saka pa lang po ang secondary, yung mga test po natin. Okay po ba? Number 30. What are the 3 levels of preventative care? Ano yung kanina pa nag-uusapan? Ito yung primary, secondary, and tertiary. Okay na po? Okay, so number 30. Number 31. On the other hand, Operation Timbang is blank prevention. Ang pagtitimbang daw ay nasang prevention na. Primary. Ano nga po pag primary? Awareness at saka prevention. Nandun ang ating promotion, prevention, nandun ating health teaching. Ang intermediate, nasan ba ang intermediate natin? Nasa healthcare workers. Nasa public health workers, ang ating intermediate. Kapag tertiary, rehab. Ang sabi dito, operation timbang. Ang timbang po ay kasama sa secondary kasi po ang pagtitimbang is screening. Okay po ba doon? Ang pagtitimbang po ay screening. Pag primary po, nandito lang ay education at education, promotion, awareness. Nandito yung ating immunization para sa prevention. So, okay na po doon. Ma'am, alin po? Secondary po. Ang sagot po natin is secondary. Okay po. Kasi po, ang pagtitimbang po ay isang screening. Thank you po. Number 32. Ang De Los Reyes family has been diagnosed as mental retarded. Ang youngest child daw po nila is diagnosed as mentally retarded. May sakit? Wala. May sakit? May sakit na. So, ang sagot na po natin dito is health deficit. Kasi may sakit na. Okay po ba? Diagnosed as mentally retarded na po kasi. Kaya siya ay health deficit na. Okay po ba? Tumama po dito? Tanda ba kung tumama dito? Next natin, what is the goal of primary prevention? Kanina, ang tanong ay primary goal ng tertiary. Kapag tertiary, prevent further complication. Pag primary, ang ginagawa natin is to help individual avoid para makaiwas na agad sila. Yun po ang ginagawa natin kapag primary prevention. Makaiwas, maka-avoid. Kasi kung during na to, di may sakit na siya, lalo na kung after, diagnose na siya. So, okay po ba? Ang goal po natin sa primary prevention, makaiwas
iwas sa pagkasakit. Number 34. A nurse is asking the mother of a 2-day-old where the baby will sleep. The mother explained that the newborn will sleep on the bed with her. The nurse provides education and safe sleep to the mother. So ito na yung word na education. Tayo ay nasa Primary. yes po. Last number 35. Which immunization produces a permanent scar? Alin nga lang po ang merong scar? BCG. BCG. So, tumama po dito. Parang naulit din tong tanong na to. Parang nandun din sa kanina. Meron din po kanina. So, nasagutan na po ba yung kanina? Nasagutan na po. Yung mga nandito po, nakapagsagot na ba yung lahat ng nandito? So, i-check natin nga kung lahat ng nandito ay nakapagsagot. Kasi baka yung iba ay Ma'am Cordoba, nakapagsagot na po? Ma'am Angeli Sumil, nakapagsagot na po ba kayo ng quiz? Ma'am Sumil, nakapagsagot na po? Pagsagot na po ba? Tingnan. Ma'am Sumil, wala pa po kayong quiz? Ma'am Gomez, meron na po. Ano? Nagsasagot pa daw si Ma'am. Si Ma'am Solomon po kayo, meron na? Ma'am Solomon? Ma'am Solomon, wala pa din po kayong quiz? Ma'am Sumil, bago na po yung quiz, yung kanina po na 1 to 50. Na ito po yung link para po makapagsagot po kayo. Kasi po irarasyo na po sana. So, ma'am, sagutan nyo na po, tapos balik na lang po kayo pagtapos nyo na po. Ay, may passcode nga po pala tayo. Ano nga yung passcode natin kanina? Ano yung passcode natin? Pelagra? Pelagra ba? Opo. Yes, Ang passcode po is Pelagra. Sa mga hindi po nakapag-quiz, wait lang po, ma'am. I-check ko lang po yung mga quiz. Si Ma'am Kay, nakapagsagot na po no, ng SLSU. Okay na si Ma'am. Ma'am Zaragoza, nakapagsagot na din po ba kayo? Wala pa po. Sige po, pakisagot na din po. Tapos balik na lang po pag mabot po sa rasyo. Si Ma'am Mecca. Ma'am Mecca Marciano. Nasa chat box po yung link ng ating quiz po, yung quiz number 3, 1 to 50. Ang passcode po is Pelagra. Ma'am Melanie, nakapagsagot na din po, no?
Ma'am Melanie? Si Ma'am Monica may sagot na din? Ma'am Gagan, nakapagsagot na po ba kayo? Si Ma'am Gagan? Yes po, ma'am. Sige po, ma'am. Si Sir Robles po kaya. Sir, nakapagsagot na po kayo? Na ito po yung link natin para sa mga hindi pa po nagko-quiz. Ma'am Mesa, hindi pa po ba kayo nakakapag-quiz ng 1 to 25? Aling 25 po? Ang quiz lang po natin isang 1 to 10. Tama po ba? 1 to 10 yung una? Opo, ma'am. Tapos yung quiz number 2 po natin, itong 1 to 35. Yung una po, ma'am, wala po. Yung una po ang wala kayo, ma'am. Ito po yung quiz number 1. Thank you po. Sige po, ma'am. Sir Zaldi Robles, nakapagsagot na po ba? Dito po kasi sa record, wala po. Si Ma'am Mecca, okay na po. Ma'am Maravilla, nakataas ang kamay. Nag-raise. Ay, ma'am, sorry po, napindot lang. Sige po. So, lahat ba nung nandito? May quiz na po, no? Ay na daw po, ma'am, nga yes. May naka-perfect po. Oh. Ang naka-perfect po ay si wait lang, i-check natin yung scores niya bago natin i-ratio. So, sa school, may isang SLSU 49. Ang SEFI nagsagot ay tatatlo lang. Ang score nila ay isang 43 at dalawang 42. Tapos ang Marinduque ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ang nagsagot. Ang highest nila is 38. Sa DAET, dalawa sila. Ang score is, ang highest sa kanila is 39. Sa OM, ten lang po nagsagot sa OM. Ang highest sa kanila is 42. Tapos PSU, ang nagsagot sa PSU ay 8 lang po nagsagot sa PSU.
Ang highest nila is 45. SLS yung highest nyo is 49. Wala po pala naka-perfect, 49 lang. So, yung lahat naman po nandito ay nakapag-quiz na, no? So, diretso rasya natin para so, ito po yung 1 to 50. Unang tanong, naulit na po agad. Ang sagot po natin dito is BCG. Nagkakaroon ng permanent scar is BCG. Number 2, a 4-week-old baby was brought to the health center for his first immunization. What can be given to him? Sabi dito, 4-week-old lang daw, ibig sabihin 1 month, 28 days yung baby. Ano yung ibibigay nating vaccine? Magbibigay ba tayo ng Hepa B? Nagbibigay ba tayo ng Hepa B ng ika-4th week? O nagbibigay tayo ng OPB? Anong sagot nyo dito? Sino nagsagot ng DPT-1? May nagsagot ba ng DPT-1? Sino nagsagot ng Hepa B? Sino po yung sumagot ng Hepa B? Madami po yung sumagot ng Hepa B. Umami na. Number 2 item natin. Madaming sumagot ng Hepa B. So, sabi po dito, first immunization niya. So, hindi ka pwede magbigay ng DPT. Bakit? Kasi 4 weeks lang yung baby. Kailan nga first dose ng DPT natin? 6 months. 6 months ang DPT ba? 6 weeks po. Ay, weeks po pala. 6 weeks po. Ang OPB ba? Kailan natin binibigay ang OPB? Kailan nga tayo nagbibigay ng OPB? Tuwing kailan tayo nagbibigay ng OPB? 6 weeks din po ang first. 6 weeks din ang first. Ang Hepa B natin, kailan nga po? At birth yung At birth? 6 weeks. At birth tapos 6 weeks. So, wala pong pumasok sa ika-4th week. Ika-4th week. So, ano po isasagot natin pag ganyan? Ang isasagot po natin dito is BCG. Kasi po, ang pagbibigay ng BCG, pwede po siyang at birth or hanggang sa 28 days ng baby. Ang BCG po pwedeng ibigay at birth hanggang ika-28 days ng baby. Paki-note na lang po. Hindi tayo pwedeng magbigay ng Hepa B. Baka sabihin Hepa B second dose. Ang Hepa B second dose po natin is 6 weeks. So next po natin, number 3. You will not give DPT-2 if the mother says that the infant had. Ano nga po sabi natin kapag nagkaroon ng, pag nagturok tayo ng DPT? Nagkakaroon ng seizure. Nagkakaroon ng seizure after mabigyan ng DPT-1. So, hindi na po tayo magbibigay ng pertussis sa pagbalik niya. Sa number 2 po, ang sagot po natin is BCG, ma'am. Ang BCG po ibinibigay at birth hanggang 28 days. Sa number 3 po, hindi na tayo magbibigay ng DPT-2 kapag sinabi ng nanay na after mabigyan ng DPT-1 ay nagkaroon ng seizure. So, ang sagot po sa 3 is seizures. Ano nga ba yung nagkukos ng seizure? Doon sa 3, diphtheria, pertussis, tetanus. Ito po ay yung
Pertussis. Ano nga po ang pertussis? Live attenuated RNA, kill bacteria, weaken toxin. Ano nga po ba ang content ng pertussis? Kill bacteria. Ang pertussis po is kill bacteria. So kung after ng first dose ng DPT-1, nagka-seizure, ang ibibigay na natin pagkabalik ng baby is DT lang. Tatanggalin na natin yung pertussis. So number 3 po natin is seizure. Tumama po dito. Check natin kung ilang percent ang tumama. So may nagkamali pa din po sa number 3. May ilan nagkamali. Hindi po tayo magbibigay ng DPT kapag nagkaroon ng seizure. Next number po natin, number 4. A 2-month-old infant was brought to the health center for immunization. During assessment, the infant's temperature registered at 38.1 degrees Celsius. What is the best course of action that will take? So sabi dito, may lagnat daw yung baby. Ang lagnat niya is 38.1. Pag nga po 38.1, nasan nga po siya? Contraindication. False or absolute? False. Nasa false. Kapag sinabing false contraindication, magbibigay o di magbibigay? Bibigay. So, ang gagawin po natin, ang action po natin, go on with the infant's immunization. So, bibigyan pa din po natin. Hindi lang po tayo magbibigay kapag ang lagnat na po ng baby is 38.5. Okay po ba? Tumama po? Tumama? So, maraming mali sa number na yan. Tatandaan nyo po, ang 38.1 po ay false contraindication pa lang. Ibig sabihin magbibigay. Madami pong sumagot ng give paracetamol. So, hindi po tayo magbibigay ng paracetamol. Magbibigay po tayo ng paracetamol kapag 38.5 na po yung lagnat. Yun din po ang nakalagay sa ating IMCI. Ang pagbibigay po ng paracetamol kapag ang temperature na is 38.5. Nakinote po nun. Ang sagot po natin sa number 4 is go on with infant immunization. Next po natin, number 5. To prevent serophthalmia, young children are given retinol capsule every 6 months. What is the dose given to preschooler? Kani-kanino nga natin binibigay ang vitamin A? Kani-kanino nga ba? Binibigyan ba natin ng infant less than 6 months? Nagbibigay ba tayo sa less than 6 months? Nagbibigay ba tayo sa 6 to 11? Binibigyan ba natin sila? Kani-kanino nga lang tayo nagbibigay ng vitamin A? Vitamin A natin, kani-kanino lang. So, nagbibigay po tayo ng vitamin A kapag 6 to 11 months. Ilang units nga po, ilang international unit? 100,000. 100,000 kapag 6 to 11 months. sabi po dito ay preschooler. So, saang months papasok ang preschooler? Kasama po siya sa ang months? 12 to 71. 12 to 71. So, ilan ngang international unit pong binibigay natin? 200,000. 200,000. Ayun. Ang sagot po natin sa number 5 is 200,000. Kanino po yung 10,000? Para kanino nga po yung 10,000? Pregnant. Ang 10,000 po is para sa pregnant. Meron po ba ng 20,000? Wala po. So, wala. Ang sagot po natin sa number 5 is 200,000.
Kailan nga po tayo nagbibigay? Kailan yung first dose? Anong Monday. month? April. April. Yung after 6 months po, kailan natin ibibigay? October. October. So, next natin, number 6. So, ito po yung naulit na tanong. Ano nga po yung staple food natin doon? Ang staple food natin doon is sugar. Andun din yung ating rice, flour, and cooking oil. Nasagot po sa number 6 is sugar. Tumama na kaya dito? Tumama na po. Sa number 6. So, madaming tumama sa number 6. Next natin is number 7. Sa number 7 natin, which biological use in API should not be stored in the freezer? Ano nga po ang temperature pag freezer? Positive. Negative po. Negative 15 to negative 25. Ang temperature po natin sa freezer is negative 15 to negative 25 degrees Celsius. Kapag body of ref, Positive 2 to positive 8. positive 2 to positive 8. Sa freezer po, ang nandun lang natin is ma'am. Ma'am? Ano-ano nga po yung ma'am na yon? Measles, MR, OPV, MMR. Nandun po ang ating measles, OPV, MMR. Ang tanong po dito, not be stored. So, alin ang hindi kasama? Hindi po kasama is DPT. DPT po ay kasama sa body of rep. Isasama natin siya doon. So, number 7, may ilan pa din po nagkamali. May 4 na nagkamali po. Ang tatandaan nyo lang po, ma'am. Ma'am ang nasa freezer, measles, MMR, OPV. So, next po natin, number 8. You will conduct outreach immunization in a barangay with a population of about 1,500. Estimate the number of infant in the barangay. So, sa element of API natin, na pag-usapan natin, ano ang una nating element dun? Nandun ating target setting. Tama po ba? Element po ba yun? Hindi principle? Element o principle? So, element, una po natin pinag-usapan dun is target setting. Pangalawa, IEC. Information, Education, Communication. Tama po ba? Yun po ba yun? Pang-tatlo natin, CCLM. Cold Chain Logistic Management. Pang-apat natin, Assessment, Evaluation. Number 5, Studies and Research. So, dun sa first element natin na target setting, ano-ano nga yung percentage na ibinigay kahapon para sa infant? 3%. The pregnant. Sa pregnant, 3.5. Sa children, Children, 11.5%. Yun po ay sa old. sa new po natin, 2.7%. Ang sabi po dito, sa tanong natin, ang population is 1.5. Infant po hinahanap natin. So, saan natin imumultiply? 3%. Times 3%. So, ang sagot natin is 45. 45. May sinabi ba dito kung old or new? Wala po. So, pareho yung itatry kung wala yung ganon. Kapag naman tinry nyo yung sa new, 1,500, imumultiply natin siya sa 2.7. Ang lalabas na sagot doon is 40.5. Eh di ba wala namang 40 dyan? Wala ding 41. So, hindi applicable yung new. So, yung old po yung gagamitin natin. Yung 1.5, imumultiply natin yung 3%. So, ang sagot po natin is 45. Tumama po sa number 8. Ang sagot po natin ay 45.
So, meron pa rin po nagkamali. Pag po mga ganyang situation, tapos hindi po nakalagay kung alin po ang gagamiting formula, lahat po ng percentage na binigay, itatry nyo po. Trial and error lang po, ha? Pag hindi nakalagay, hindi naka-identify kung old or new. So, number 9. When should a child receive the first dose of Hep B vaccine? First dose daw. Kailan nga ang first dose ng Hep B? At birth. At birth. Sunod niya, 6 weeks. 6 weeks. Sumunod, 10 weeks. 10 weeks ba? 8 po. 8 ba? Kailan tayo? 14. 14 weeks po. Ang interval po natin pagbibigay ng Hep B, first dose po natin is at birth. Ang second dose po natin is 6 weeks after no first dose. So, ibig sabihin 6 weeks na yung bata. Pagbibigay po natin ng third dose, sa pagbibigay po natin third dose, ang interval po ay 8 weeks after ng second dose. So, ibig sabihin 14 weeks na. Huwag pong kakalimutan na ang interval po niya ay 6 weeks at 8 weeks. Kapag tanong kung anong weeks na yung baby at birth, 6 weeks tsaka 14 weeks. Huwag pong malilito sa interval tsaka kung anong age po, ha. So, ang first dose po ng ating Hep B ay binibigay at birth. Number 9 po natin, ang sagot po natin ay at birth. So, meron pa din po. Ay, dalawa pa din nagkamali. Tanda pa po ba yung shortcut na ibinigay? At birth, ang ibinibigay lang ay, ano nga pong binibigay natin? At birth? Ano po, BH. and hepatitis. BH. Sunod natin, 6 weeks. 6 weeks po ay sa Hep B. Then OPB. Nandun ang ating po at sa DOH. Hep B. Sa 10th week, meron ba tayong 10th week? Ano nga yung pagkakasunod natin doon sa schedule? Sa schedule natin at birth, ang ibinibigay lang natin is BCG and Hepa B1 first dose. After po nun, yung 6 weeks, ang ibinibigay natin sa ika-6 weeks ay DPT, OPB, at Hepa B second dose. Sa ika-10th week, ang ibibigay po natin second dose ng DPT at ng OPB. Sa 14th week, ang ibinibigay natin is DOH3. Sa 9 months, measles. Tanda pa po ba yun? Tanda pa po. So, next number po natin. Which of the following vaccine is not done by intramuscular injection? Pag sinabi nating IM, naka 90-degree angle ang ating needle. Sa pagtuturok ng Hepa B, saan nga natin tinuturok to? Saan natin ibinibigay ang Hepa B? Vastus. Sa vastus lateralis. Baya, IM po, di ba tayo doon? IM, Hepa B. Ang DPT po natin sa ating binibigay. Vastus lateralis. IM din. Ang measles natin, paano natin binibigay? Sub-Q po. Sub-Q. Pag sinabing sub-Q, naka 45-degree angle. Binibigay natin siya sa deltoid kapag 9 months na. So, ang sagot po natin sa number 10 is measles. Measles vaccine. Tumama po sa number 10. Number 10, madami ding nagkamali. 71% ng kayo.
Next po natin, number 11. Number 11, this vaccine contents is derived from RNA recombinant. Kapag RNA recombinant, isa lang di ba yun? Yun yung ating Hepa B. Tanda po bang RNA recombinant? Nasaan nga ang measles? Nabanggit ba dun ang measles? Saan kasama ang measles? Sa live attenuated po. Ang diphtheria? Weekend toxin ba? O nasa live attenuated din? Nasa toxin po. Nasa weekend toxin, nandun din ang tetanus. Ang pertussis natin is killed bacteria. Naisulat po ba yung kahapon? So, ang RNA recombinant lang po ay Hepa B vaccine. Number 11 po is Hepa B. So, number 11 natin, madami din po nagkamali. 63% lang ang tumama. Next natin, number 12. This is the vaccine needed before a child reaches 1 year in order for him or her to qualify as fully immunized child. Sabi dito, para maging qualified siya sa pagiging fully immunized child, kahapon sinabi ko sa inyo ano yung nagpapakompleto para maging FIC ang baby. Ano nga po vaccine yun? Measles. Kasi po ang measles, kailan nga po natin binibigay? 9 months. 9 months. 9 months. Binibigay. So, sagot po sa number 12 is measles. Number 12, madami din nagkamali. So, number 13, this is an important procedure of the midwife during home visit. So, ano yung important procedure during home visit? Tama ba yung arrangement of content of the bag? Tama po ba? Tama po ba yung arrangement? Kasama po ba ito sa procedure during home visit? Kasama po ito? Kasama po? Kasama ba ito? So, yung arrangement, kasama siya. Yung protection ng bag, kasama din siya sa procedure. During home visit, yung cleaning, kasama din. Yung hand washing, kasama. Pero ang tinatanong dito, important procedure. So, ang sagot po natin is hand washing. Na-inote po ba kahapon na hand washing is the most effective way para ma-prevent ang transmission ng mga disease na microorganism? So, number 13 po natin is hand washing. Number 13, madami pa din nagkamali. Pag nakita niyo na agad yung hand washing, isagot na agad ang hand washing. Nung exam namin sa in-house, kada makakita kami ng hand washing, sinasagot na namin. Kasi siya yung most important. Next natin is number 14. After TT3 vaccination, a mother is said to be protected to tetanus by around ilang percent nga ba? 29. TT3 pa lang po tayo. 95 po. Ilan nga pong dose ang TT natin? Nagbibigay tayo hanggang TT5. Kailan natin binibigyan? TT1? TT1 ASAP. Ilang years ng protection? Wala po, 0. 0. Ilang percent ng protection? 0. 0 din. Next natin yung TT2. Kailan nga tayo nagbibigay ng TT2? After ilang weeks? 1. 4 weeks to 1 month.
1 month. 1 month po, no? Ilang percent ng protection? 80%. 80%. Ilang years? Ilang years ang 3 protection? years po. 3 years. Sa TT3, ang TT3 po is booster dose natin ng tetanus. Booster dose po natin ang TT3. Ang TT3 po kaya natin binibigay 6 months. 6 months. 6 months. Ilang percent ng protection? 95 po. 95%. 95. Ilang years? 5 years. 5 years. Ang TT4 natin, kailan ibinibigay? 1 year. 1 year. Ilang percent ng protection? 99%. Ilang years? 10 years. Ang TT5 natin, kailan ibinibigay? After 1 year. 1 1 year. year. 99% ng protection. Lifetime na protected sa tetanus. Tama po ba? Sa ulo na po ba yun? Yung ASAP, 1 month, 6 months, 1 year, 1 year? 0, 80, 95, 99, 99. 0, 3, 5, 0, 3. Ang ilan nga po ang TT3? Ilang taon? 5 years po. 5 years. Ilang years po ang TT3? 5 years. Ang TT3 po natin is? So, sa number 14 po, ang sagot po natin is ilang percent nga po? 95%. 95%. So, number 14, sobrang madami pong nagkamali. Ang 14 po natin, meron po siyang 95% protection para sa tetanus. Number 15, if ever convulsion occur after administering DPT, ano po ang sasabihin natin? DPT, nagkaroon ng seizure, nagkaroon ng convulsion. So, instead na magbibigay tayo ng DPT, ang ibibigay na lang natin is DT. DT. Kasi ang pertussis po nagkakos ng seizure or ng convulsion. So, number 15, ang sagot po natin, give DT instead of DPT. Number 15, 50% lang po ang tumama. Number 16, which vaccine is contraindicated during pregnancy? So, sa OB, nabanggit po ito kasama to sa torch. Tama po ba? Rubella. Bakit po bawal magbigay ng rubella? Kasi, Pwede mag-cause ng ang rubella po ay hindi na po protect ng nakakalusot siya saan? Nakakalusot siya sa during pregnancy. So kung magbibigay ng rubella, sinabi din po pa kung ilang months bago magbuntis. Halimbawa, nabigyan ng isang babae ng rubella vaccine. Ilang months bago magbuntis? At least 3 months po. Sagot po natin sa 16, contraindicated during pregnancy is rubella. Number 16 po natin is rubella. Kasama po siya sa torch, sa OB nyo. Number 17, what is the absolute contraindication of pertussis vaccine? Ang sagot po natin, pertussis po ulit. Pertussis po is convulsion. Number 17, convulsion. Number 17, madami din nagkamali. Number 18 tayo. Nowadays, traditional medicine is being recognized by medical practitioners as an alternative treatment to illness condition affecting individuals and family. While complementary health care is universally accepted, it is still professionally sound to be safe and legally. To following question apply, a traditional plant used to
lower uric acid is used by Rosario, a 55-year-old client with rheumatitis. This herbal plant called Ulasimang Bato, how it is commonly known. Kahapon po binanggit ko kung anong other name para sa Ulasimang Bato. Pansitan. So, ang sagot po natin para sa number 18 is pansit-pansitan. Tumama ba kayo dito sa pansit-pansitan? Ulasimang Bato? Sir Robles, nakapag-exam na po ba kayo? Natapos niyo po? Ma'am? Yes po. Nasagutan Yes niyo po? Yes po. Sige po. So, next number. Next number natin is number 19. Joseph, 45 years of age, a community resident of Barangay 22A, suddenly had two bouts of soft to almost watery stool after having taken his lunch. While observing his condition, further at home later deciding whether to refer him for medical treatment, he recommended that he boiled a decoction for 15 minutes at low fire, 10 to 15 leaves of what medicinal plant. So sabi dito, nagkaroon siya ng almost watery stool. So parang diarrhea daw. So ang sambong, para saan nga ang sambong? Edu. Sambong natin, edu. Ang bawang natin, para saan nga ang bawang? Hypertension. Cholesterol. Para 10 to 8. Lagundi, para sa ating lagundi. Cold cough and fever. Fever, asthma. So ang sagot po natin dito is bayabas. Di ba kasama po sa indication ng bayabas is nandun ang diarrhea. Tatandaan po, naisulat po ba yun kahapon? Ano, isang araw? Yung diarrhea